Nagpahatid ang iba't ibang reaksyon ng mga Amerikano patungkol sa nalalapit na inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Mahigpit na rin ang seguridad sa loob at labas ng White House kung saan inihahanda na para sa pag-upo ng bagong Pangulo. Ang ulat mula kay Aljo Bendijo. Sa nakatakdang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump bilang susunod na Pangulo ng Estados Unidos, samot-saring reaksyon ang maririnig mula sa mga Amerikanong naninirahan dito sa kabisera ng Amerika, ang Washington, D.C. Ilan sa kanila ay pilit kong magsalita, ang iba naman ay piniling tumahimik muna habang inaabangan ang pangakong pagbabago ni Trump sa Amerika. Well, there's always, any change is always a positive step. Any countries have to keep on going forward, you know. So the worst thing is just to be stuck. So therefore, let's give him a chance. Hopefully, even if Hillary did win, we will expect him to be, we expect her to do better too. So he's new, he's the president, we don't have the choice but to deal with that. Well, I can't say anything. Yeah. To be honest with you, I'd rather not say anything. I just wait for the day to see what's going to happen. Not at all. Nakatakdang manumpa si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos ngayong Enero 2017. Mula sa US Capitol ay tutungo siya sa White House. Napakahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Washington Police sa loob at labas ng White House bilang paghahanda sa gaganaping inaugurasyon ni President-elect Donald Trump ngayong Enero 2017. Saradong Pennsylvania Avenue dahil sa ginagawang konstruksyon na gagamitin sa naturang inaugurasyon. Kaya't nahihirapan ding makakuha ng magagandang larawan ng White House sa mga turistang dumarayo rito. Kaya pasilip na lang kung kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone ang mga turista sa gilid ng White House. Hindi lang pulis kundi mga Secret Service ang nakabantay dito sa loob ng 24 oras. Pati ang 5-star Trump Hotel sa Pennsylvania Avenue ay bantay sarado din ng mga pulis na pansamantalang sarado sa publiko. Ang 263-room luxury hotel ay ang dating old post office ng US Capitol na binili ni Trump upang idagdag sa napakarami niyang negosyo sa loob at labas ng Amerika. Ginastusan umano ito ng $200 milyong para sa renovation. May mahigit 100,000 Filipino-Americans ang naninirahan sa Washington, D.C. Halos lahat ay mga profesional. At katulad ng mga Amerikano, nakikiramdam din sila sa magiging kahinatnan nila sa Amerika ngayong target ni Trump na paalisin ang mga undocumented immigrants dito oras na maupo na siya sa pwesto. Para sa PTV News, Aljo Bendijo, Washington, D.C.